Welcome back to my channel, Ramir Boulder. Ipapakita ko lang po ang yung 2025 ano national budget na ibinabato po ko ngayon sa ating presidenteng si BBM. Ngayon po kasi ito po yung sinasabi ni Saldico sa kanyang video na nagawan ko na po ng isang video. Kung titignan ang mga ginawa ni Pangulong Marcos sa 2025 national budget, malinaw na hindi pumapabor ang mga aksyon niya sa anumang kwento, no, ng pagnanakaw o lihim na agenda. Sa katunayan, ang ginawa niya ay kabaliktaran. Ano po? Kabaliktaran. Una, pinirmahan niya ang 6.326 trilyong budget upang hindi maantala ang operasyon ng gobyerno, pero kasabay nito ay nagbeto siya ng mahigit na 194 bilyong line items na nakita niyang hindi tugma sa mga prioridad ng administrasyon. Ito na siguro yung binabanggit ni Saldico na 200 billion daw na hiningi, 200 billion na hiningi daw ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi naman ito hiningi. Beto po ito. Oh, nagbeto siya ng mahigit 194 billion line items na nakita niyang hindi tugma sa mga prioridad ng administrasyon. Oh. Kasama sa mga binura niya ang 26 bilyong proyekto sa DPWH at humigit kumulang 168 billion and program appropriation o mga pondong hindi pa nakatalaga at karaniwang sensitibo dahil madaling maabuso. Ito po ibig sabihin, kung ang layunin niya ay kumita o makinabang sa mga pondong ito, hindi niya mismo ito tatanggalin. Ano po? Kasi yung binibintang ni Saldi kong 200 billion sa kanyang video, ay ito na po yun kung talagang ibig sabihin, kung ang layunin niya ay kumita o makinabang sa mga pondong ito, bakit niya mismo ito tatanggalin? O, ang pagbeto sa napakalaking halaga ay indikasyon na mas pinili niyang bawasan ang posibleng abuso kaysa payagan ito. Ano? Oh. Idinagdag pa ni Pangulong Marcos na ang mga beto ay bahagi ng prudent stewardship, responsableng pamamahala sa pera ng bayan. Ano? At ginawang malinaw na hindi siya papayag sa mga proyektong ito align sa kanyang socio-economic agenda. No. Sa kabuuan, ang ginawa ni PBBM ay nagpapakita na handa siyang putulin ang anumang item na may posibilidad ng irregularidad. Ha? Mas mahalaga sa kanya ang transparency kaysa kompromiso. At ipinapakita niyang hindi siya basta-basta pumapayag sa mga isiningit na pundo na hindi malinaw ang benepisyo at sa publiko. Ha? Kung may mga nagtatangkang gumawa ng istorya laban sa kanya, ang mismong desisyon niyang magbito ng bilyong-bilyong peso ang pinakamalakas na ebidensyang sumasalungat dito. Ito na po yun, yung 198, 194 bilyong line items, hindi tugma sa mga prioridad ng administrasyon. Tamang-tama po ito. Kasi ang sinabi ni Zaldi ko, 200 billion daw po yung hiningi niya. Ito nga siya, nagbawas nga siya ng 194 billion. Ha?
at saka 26 bilyong proyekto sa DPWH. Oh, mali na yung sinasabi ni Zaldico na magdi-deliver daw ng pera sa kanyang bahay sa Aguado. Oh, ang sinabi niya Aguado compound. Aguado street po 'yon. Ano ba talaga, Zaldico? Oh, oh. PBBM sign 2025 budget votes. Bitos 194 billion project. Ayan, ang linaw-linaw. Mas, excuse me. Malinaw pa po sa sa sikat ng araw na yung 2025 budget na pinirmahan po ni BBM ay nagbito po siya ng 194 billion na proyekto. Ano po? Tapos pinagbibintangan siya na nag-insert daw na inuutos niya raw na mag-insert ng 200 billion. Kung nag-utos siya na mag-insert ng 200 billion, tapos ibibito niya ang 194 billion. Ano yun? O ba? Tanga talaga ito si Zaldico na to eh. Gumagawa ng kwento eh. Ayun, kalalabas lang po ito ngayong balitang ito ng Bagong Pilipinas Chronicles, 8 minutes lang. Yung video ni Zaldico nung kahapon pa po yun, ng gabi. Ay kanina, ng madaling araw. Kaya mali po yung sinasabi ni Zaldico, na nag-utos daw si PBBM na mag-insert ng 200 billion. Kung nag-utos siya na mag-insert ng 200 billion, bakit siya magbibito ng 194 billion? Sige nga. Kayo po mag-analyze, mga kaibigan, mga kababayan. Yeah? Balik pong katangahan yun. Mag-utos ka ng 200 billion insertion, ibibito mo ang 194 billion. Ano yun? Ba't ka pa nagbito kung nag-utos ka na mag-insert ng 200 billion? Doon na lang po, conflict na po yung sinasabi ni Zaldico. Si Zaldico mismo, kung gusto niya, umuwi siya. Yun mga sinasabi niyang ebidensya raw. Sino ba ang mga didilis na nagpunta ron upang gumawa siya ng ganun, utusan siyang gumawa ng ganun at pabagsakin itong si PBBM. Alam ko may mga kumausap sa kanya, may mga naghikayat sa kanya na bumalik kasi bumaliktad, kasi inilabas na po ito ng kanyang kapatid na ni Amy Marcos, na mayroong babaliktad. Sino pong bumaliktad? Si Zaldico. Sino pa ba ang gusto nilang bumaliktad dyan? Na may kaugnayan dito sa flood control scam, mali, mga kickbacks. Isa pa si Gutesa, wala pa, hindi pa bumabaliktad si Gutesa. Hindi pa nagre-recant. Ako po hindi naniniwala na hindi magre-recant yun kasi hawak po sila ni Marcoleta at saka itong si Mike Defensor. Kaya po ako'y ito po linaw-linaw, PBBM sign 2025 budget Bitos 194 billion project. Sabi ni Zaldico, nag-insert daw, nag-utos daw si BBM na mag-insert ng 200 billion. Kung nag-utos si PBBM na mag-insert ng 200 billion, bakit pa siya magbibito ng 194 billion? Di ba? Labo talaga. O nalalabuan. Kaya walang katotohanan yung pinagsasabi ni Zaldico. Gusto nilang guluhin ang investigasyon. Bakit siya isasabak idadawit nila dito si PBBM? Di ba? Sabi ko na nga ba idadawit talaga nila si PBBM. Nung lumabas pa lang itong si Orly Guteza sa Sinig na nagbigay siya ng kanyang panayam. Alam ko na sinasabi nung pumasok na sa Aguado
street sa Malacanang, harapan ng Gate 4 ng Malacanang. Alam ko na talagang ah, isasabit nila si PBBM sa anomalyang ito. Simple lang po yan. Kung talagang sabit si PBBM sa anomalyang ng flood control scam na yan, dapat niyang panagutan. Pero ako'y naniniwala na hindi po siya sabit dito. Pinipilit lang siyang isabit ng kanyang mga kalaban dahil nga itong uh, itong mga kanyang kalaban na sasangkot ngayon sa anomalya, ano? Nag-uusap-usap na 'yan. Napakalalim ng uh, uh, ginawang investigasyon dahil ang sindikato sa loob ng gobyerno natin ay napakalawak. Napakalawak. Kaya gusto nilang gabain si PBBM upang pumalit yung isang lustay na may tililing sa ulo. Ha? Upang mabaliwala ang lahat ng kasong ito. Mabaliwala yung mga sinimulan ng ICI na investigasyon. Mababaliwala yan pag nagpalit tayo ng presidente. Sa totoo lang. Kaya sabi ko nga, kailangan po nating suportahan si BBBM hanggang sa matapos itong investigasyon na ito at mapanagot kung sino talaga yung may sala. At lahat sila makulong dahil sa kanilang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Lalong-lalo na ito si Saldico. Kasi siya talaga ang may malaking pananagutan dito. Gumagawa lang siya ng diversionary tactics. Ako naniniwala ako rito na diversionary tactics yan. Ha? Dahil ito na, patong-patong na lahat eh. Marami nang nirekomenda ng ICI na kasuhan. Oh. Sige nga. Lahat yun. Kasama sa sindikato. Puro sabwatan ng mga engineer, DPWH official, senador, congressman, ano? Kaya hindi papayag itong mga senador na nadawit dito na hindi nila makaladkad yung pangalan ni BBM sa anomalyang yan. Isasabit nila yan si PBBM. Ha? Nagkukunik-kunikta yung mga sitwasyon. Tapos gusto nilang iupo yung vice president na baliw ayon kay Montolfo. Ano? Sabi po ni Montolfo na gusto nilang palitan yung presidente. Ang ipapalit naman nila isang baliw. Ay wag na lang. Makukumpirmiso ang ating bansa. Isang baliw na babaeng baliw na walang hindi siya marunong magtimpi. Kapag nagagalit siya, nagwawala, nagtatantrum. Ha? Oh. Sige nga, halimbawa, umupo yan si Sara at mayroon siyang bagay na hindi nagustuhan at nagalit siya. Pagsasapakin niya yung kanyang kabinete. Yung halimbawa, yung taga Malacanang nagluluto, hindi niya nagustuhan yung luto. Magagalit siya ngayon. Baka hampasin ka ng kaldero dyan. Oh. Ano na? Kawawa naman yung isang taong mahampas niya. Pagbubuntunan niya ng galit. Kasi nangyari na po, ganyan po ang ugali ni Sara Duterte. Oh. Ito, ungkatin ko na naman to. Kagaya niyan, yung sheriff ng korte sa Davao na nagpatupad lang ng utos ng korte. Ang ginawa ni Sara, nainis siya, pinagsasapak niya yung sheriff. Oh. Diba? At saka maraming kasalanan yan si Sara, hindi siya pwedeng umupo bilang isang pangulo. Kung siya man ang susuportahan ng mga DDS, hindi suportahan nila. Okay lang naman suportahan nila. Doon sa Davao sila mamuno, wag dito sa buong Pilipinas. Kasi nakakaya sila. Yan mga lumabas na video noon na nagmumura siya,
Ha? Minumura niya ang lahat ng taong kagalit niya. Tapos nagbanta siya sa buhay ni BBM, sa buhay ni First Lady at saka ni Martin Romualdez. Kung talagang matino yan, hindi niya gagawin yun. Gusto niyong pababayan si PBBM, pero ang ipapalit niyo isang luka-luka at kayo na lang. Di ba? Okay. Marami pong salamat sa pagtungay niyo sa aking munting channel. Ano po? Huwag niyo pong kalimutan, like, subscribe, and share. Marami pong salamat sa inyo at mabuhay po kayo.